but we all detecta sa are changed. We all are changed into the same image from glory to glory, even by the Spirit of the Lord. So ang tanang daing luwas, minamani, ang tanang daing luwas, ginausab di ay sa Ginoo gikan sa himaya pangadto sa himaya. Kung maminaw ra mo sa balang espiritu, padayon inyong kausaban. Kung pakontrolar mo sa balang espiritu, padayon inyong kausaban. Pero kung maminaw mo sa unod, hawot yung kaayo ang, diba? Oh, kung maminaw mo sa unod, nindot o kayong disco. Kaya pagkadungog nyo katong yung paborito, bitaw, mahana dahil yung tiro. Pagkala sa tiyan, mutingok mo, dahil ang hawak. Oh, pagkala sa hawak, mahana dahil ang kamot. Magbudots tayo. Basta paminawan yung unod. Oh, kunya mo kanta, bitaw mo dahil ka nang makadiscourage ang kanta. Mahinang damdamin nyo ang kanakanta. Bakit ako ay umibig pa sa'yo na may pananagutan? Hindi ba maka-discourage? Nakantahan niya, paborito ba ninyo kantahon? Pero maminaw mo sa balang espiritu, ang inyong kantahon, mga salmo, inyong kantahon, mga himno, ang inyong kantahon, mga pagdayeg nato sa atong buhay ng Diyos. Mahimo ng balaanon ang magawa sa pagbaba. Ambis bagulbol, pagpasalamat sa muna. Ambis pagdaot, surwini. Una, kung gusto ninyo igsuon, kining simbahan ng Sunday, makita sa kalibutan, ngagikan mo sa ilang paglantaw, murag tinamay. Someday, makita nila ang imaya sa Ginoo dali. That this will display the glory of God. Nga naman, tungod sa mga membro nga nagkinabuhig balaan. Be not conformed to this world, but be transformed. Nga magkinabuhig tagbalaan, dagang ang takdan. Magkaingin man sila, kadi, nindot ni nga pamilya. Kuya kung magkinabuhig mong balaan, purting lipaya bitaw ninyo sulod sa balay. Kung magkinabuhi mo binuang, ay puti kung sa muka sa balay. Di ba no? May naay pamilya nga sa iyo sa buntag, devotional sila. Basa sila Bible, ampo, kanta sila. Pagkagabi ang kausan ng ilang bumatong. Now, ang ilang balay, kanang ang ilang kaning bitana kanang sliding window bitaw. Sliding window. So kada devotional nga ilang to abyan para ang hangin mo sulod. Na sila katapad ng balay sa incheck. Two-story building, daghang kwartang incheck na mo siya negosyo. Pero makita niya kada buntag katong nga pamilya magtapok mananta. Dahil may naay ginabasa nga itong na libro. Biblia ba ang Biblia? So pagkahuman, ang mga bata before manghawa, mukis, muhag. Kanya ang bana po, before maglakaw, mag-kiss, mag-hug sa asawa. Nindutan niyo sila, no? Ino niya, gamay ilang kwanta, pero lipay. Ako daghang kwanta, pero dili lipay. Unsa ilang sekreto? Indot lagi ni. Yung pamilya. So, sa nita po, kita niya kada Domingo sarado. Galakaw ang tibo pamilya kada Domingo. Nga siguro, mo ni ilang sekreto. Usa ka Domingo, iyang gisunod. Ako, nitan-awon ilang sekreto. Unsa ko ilang sekreto. Karon kato nga panimalay, nagsugod ng simbahan. And then, naglingkod man dito sa pinakauna. Nagsunod po ang incheck. Dito naglingkod sa dulo. Nagwali ang pastor. Pagwali sa pastor, tanang kabulastukan, gibot sa incheck, nawali. Noon sa manika, ilanin na ako, pastor. O ang incheck ko sa, may dawat sa Ginoo. Na-forward, nagdawat sa Ginoo. Nadakita sa anak. Ako si Tita na incheck ko. Pagmansimbay na Ginoo, check. Naalagi ka, check. Kinsa nag-imbitar niyo mo? Tingnan niya, ako, wala imbitar na ako. Pero, ako, imbitar ako sa inyong sekreto. Wala ko dungog ninyo mensahe, pero kita ko mensahe. Ani lang sekreto, dawat di ay Ginoo,
Lami ako. Lami kaayo. Naman, kanang pagkinabuhi nyo tarong, pagkinabuhi nyo balaan, gitanaw na sinong-sinin. Pero bisan nyo, luwas me! Sigurado yung walib lamit! Yung kada adlaw, gakamog mo, yung nilang murag yawan, o maning pamilyahan eh. Murag dili ko ni tinuodan, no? Yan, nabitaw ta doktrina nga, di ko maputol ang kaluwasan, di ba, no? Oh, yan. Luwas bitaw ko, bahala ko sa akong batasan. Ay, dili na maoy. Ang tinuoray ng luwas, ginausap sa Ginoo. We are all changed from glory to glory by the Spirit of God. Kaya ako pagdawat na ko sa Ginoo, giusap ko sa Ginoo, oy. Wa ko nagpabilin tig pakarong ingnon. Wa ko nagpabilin plastic Christian, kantahan ko nila sa una god. Plastic Christian ang panawag sa ilaha, kay sila nagasun og duha ka maskara. Kung adlaw nga Domingo, puti ko kabalaan, apan sa uban nga adlaw, daog pa ang demonyo. Nga balik-balik kung pag nagkanta, basta mamula mamuti ko kay plastic bang ko. Papagdawat na ko sa Ginoo, iusab sa Ginoo ang akong kinabuhi. Itarong sa Ginoo ang akong kinabuhi. Unya labing maanindot nagkadugay. Dili bitaw ng kadugay, nagkawalay lami. Nagkadugay, nagkalami. Oh. Di ba kadaghanan sa mga asawa? Primero lang ang pagrelasyon. O sarang si manahan, no? Maghinangitay. Yan, magkadugay. Yan ang babae. And then, nailami. Ayaw yung tao na oy, tuguti ang balang espiritu nga motarong mo usab sa atong kinabuhi. Para makakinabuhi tagbalaan. Kaya kung magkakinabuhi tagbalaan, so tiyata mo, malig-on nato ang atong panimalay. Muna ang tanan sa pamilya manimba. No? Nya kung muwali ang pastor, malipay ang tanan. Pero kung wala na kinabuhi tarong, pagwali sa pastor sa bana, inuday ng asawa, Amen! Wali ba pastor? Sige! O, pagwali na po sa asawa, ingon po sa bana, Amen pastor! Preach on! Pagwali na po sa anak, ingon po dayon sa mga ginikan, Amen, 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 amen! Sige pa pastor! Ay, dili nga na. Mas nindot na kitang tanan na kinabuhi tarong. Na kinabuhi balaan para malig-on ang simbahan. O kung nagkinabuhi tagbalaan, makapangalakat tagtarong o daghan ang ma-influensya. Ako kung ang inyong mga bana, wa pa na luwas, check apa inyong pagkinabuhi. Kasi wa pa na balaan ng bakbak. Kasi mga asawa kalaaway pa mo gapon sa inyong bana. Isod ka dadon ang bana nga kanuanan yung inaaway. Ya kita pong bana nga nang mikuyog ang asawa, kay basin ang asawa kita na gyapon palahubog di ganit chik sigoy ta gyapon. Aso tayo. Influence sila. Nya ato mga anak ma-discourage, dili mo kuyog kaya naman. Si mga magpapagay sige kay away. Pero kung makinabuhi tagtarong kung balaan, malig-on ang simbahan. O ang pamilya. Kaya naligo ng pamilya, nato naligo ng simbahan. Kung ang simbahan, panalanginan sa Ginoo, palabuon sa Ginoo. So the mindset, what mindset that we need para ang church ma-edify and then ang church magkapangalaga. First, the mindset of service. Number 2, the mindset of sanctification. Number 3, the mindset of submission. Asa ang submission niya? Verse 2. Sige, tangan niyo. Romans 12, verse number 2. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Romans 12, 2. That ye may prove, take note the word, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. That ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
Kinahanglan pamina mo ani. Ato gyud masulayan kung unsa ni kabubuton sa Dios. Kung paminawa kini ha, dili nato masulayan ang kabubuton sa Ginoo nga kini ay makayo kaayo. Perpekto kaayo ang kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi kung dili ta magsubmitar sa atong kabubuton nato sa kabubuton sa Ginoo. Si Jesus Christ pag-ariya diri nag-ampo siya, ingon siya, not my will but thine be done. Dili ang ako ang pagbuot kundi ang imong pagbuot mao ang matuma. Di gug kakasulay nga nindot di ay perpekto ang kabubuton sa Ginoo kung dili ta magsubmitar sa atong kabubuton nato sa kabubuton sa Dios. That's why there has to be submission. Kung ang atong mindset igsuon magpaubos ta sa Ginoo, dili ta mutuman sa atong buot kay kita mga butan man ta. Kasi mga butan gatuman ba sa buot? Lahi man ang butan sa buotan. Parang butan mutuman sa buot. Kanunay ang gatuman sa atong buot, wa ta gasunod sa kabubuton sa Dios. Pero kung mo pailaw ta sa kabubuton sa Dios, dili ang atong pagbuot mo ang matuman nang ato gyud masulayan kung unsa ka anindo, unsa ka perpekto, unsa ka acceptable ang kabubuton sa Dios. O sa kabubuton sa Dios wa kay kamahay. Wa gyud kay ikamahay sa kabubuton sa Ginoo. That's why there has to be the mindset of submission. Ato ko na basahon. Luke chapter 22, verse number 42. Morning gisulti ni Jesus Christ, Luke chapter 22, verse number 42, saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. So, tiyanta mo, dili ta makasunod sa Ginoo hangtod ang atong kabubuton mabuhat. Ang usa ka baka nga wild o ang usa ka kabayo nga wild, dili na mo sunod hangtod dili nimo buhat ang iyong gusto. Di ba no? Para masunod na nimo ang kabayo nga wild, imo sa bukon ang iyang gusto. Kung mabuak na gani ang gusto anang kabayuan, ay bisag ahana nimo birahon mo sunod. Kato? Hangtod dili mabuak ang atong kabubuton, di gud ta kasunod sa kabubuton sa Dios. O kung di ta magkasunod sa kabubuton sa Dios, kanunay pakyas ang tanan natong palikamas. Nga naman, diha sa atong kabubuton walay klaro. Pero sa kabubuton sa Diyos, perfecto o klaro ang kabubuton sa Diyos. So we need to submit ourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Mo nang James chapter 4 verse number 7. Di ba? Ingon sa Ginoo, submit yourselves therefore to God. Magsubmitar ta sa itong ugalingon ngadto sa Ginoo. Sukli ang yawa o kini makarating og dagan. Tama ka? Kung mag-submitar dahil sa Ginoo sa kabubuton sa Diyos, kita dahil makapadagan siya. Oh. Kapila na po may transfer, pastor, before may nakapalit. Kunya ang